Hello, hello, hello! Today meron tayong bagong power bank na ito-test. Ito ay Ugreen Nexode. Dalawang model po to. Isang 20,000 mAh, tapos 130 watts total power output, at isang 12,000 mAh na 100 watts naman. I-check natin kung maganda ba itong mga power banks na to. Pero yung first impression natin ay maganda yung quality naman. Ugreen naman to, isa sa favorite ko ng mga cellphone accessories na manufacturer. Kasi maganda yung quality ng mga products nila. So sa maliit na power bank natin, ang kasama lang sa box niya ay isang USB-C cable. Dito sa 130 watts version ay USB-C cable din, tapos meron siyang kasamang drawstring na bag. So first, tignan natin yung pinagkaiba ng dalawang power bank. Obvious naman na mas malaki yung capacity nung isa. Ito ay 20,000 mAh, ito ay 12,000 mAh. So almost half yung difference ng capacity nila. Pero yung maximum power output ay 100 watts. So etong dalawang power bank na to, kaya nilang mag-output ng parehong 100 watts. So bakit nila nilagay na 130 watts kung pareho naman palang 100 watts yung maximum output? Yung total kasi yan. Kasi kung titingnan natin dito sa USB ports niya, etong bidirectional na USB-C dito, nakalagay dyan 100 watts. So eto yung 100 watts na USB-C. May isa pang USB-C dito, eto ay maximum of 30 watts lang. So pag pinag-add mo yan, ay nasa 130 watts. Tapos ito namang type A dito na USB port ay nasa 22.5 watts yung maximum output. Ngayon, nag-iiba-iba yung power output niyan, depende sa kung ilan yung sinaksak mo. Kasi nag-share yung power output niyan kapag nagsasaksak kayo ng iba. So yung 100 watts na power output dito, yun ay kapag may isang nakasaksak lang dito. While dito naman sa mas maliit na power bank natin, ito yung 100 watts output niya, ito naman ay 22.5 watts. So, yun yung single port charging yun, kapag isa lang yung nakasaksak sa kanila. Kasi kapag nagsaksak ka ng dalawa, nag-iiba yung power output niyan. Nakalagay sa manual, ayan, pag single port charging, 100 watts sa USB-C, tapos 22.5 watts sa Type A. Pero kapag 2 port charging na, may dalawang device na nakasaksak sa USB-C at sa Type A, nagiging 10 watts lang yung tig-isang port. So, babagal. Tignan nyo na lang yung manual nung power bank na to para makita nyo yung power distribution. Pero basically, ayan, 100 watts to, 100 watts din to. Basta single port lang yung isasaksak nyo. Now, i-check natin yung display and yung features ng power bank. Unahin natin itong 100 watts na 12,000 mAh. Sa side niya, may button yan, pareho. Short press para i-turn on. At yung display niya, makikita nyo lang dito, yung battery percentage. So, 100% siya. Tapos, merong 1, 2, 3, 4, 5 na lines dun sa baba. Percentage din yun. Tapos, pwede nyo i-double press para patayin lang yung display. Hindi siya talaga mamamatay. Kapag nag-charge ka ng phone, ayan, automatic naman siya mag-turn on kapag nagsaksak ka. Tapos, pwede mong i-double press para mamatay lang yung display, pero nag-charge pa rin siya. Kung gusto mong patayin talaga, long press ng 6 seconds. Ayun. Hindi na siya nag-charge. Tapos, meron din siyang feature na trickle charging. I-press mo lang ng 3 seconds to. Ayan. I think ito ang indicator niya kung nag-trickle charge siya. May nag-animate na ganyan. Press mo lang ulit para ma-disable. Tapos kapag hindi mo ginagamit na naka-turn on siya, nagbabago tong naka-display dyan. May mga muka na lumilitaw. Makikita nyo naman sa manual yan kung ano ibig sabihin ng mga yan. Ayan. So kapag may heart, 100% yung battery. So, yun lang yung makikita nyo sa display. Dito naman sa ating 20,000 mAh, 130 watts na power bank. Ganun din, short press para mag-turn on. Kung titignan nyo, parang merong naka-gray na dito sa ilalim. Yun ay pinapakita niya kung ilang watts yung pumapasok or ilang watts yung lumalabas dito sa tatlong ports na to. Saksak natin sa port 1. Ayan yung USB C1. Ayan C1. Makikita mo kung ilang watts yung ina-output niya. Nakalagay dyan out. Try natin sa C2. Ayan. Ganun din. Try natin tong Type A. Ayan. So maganda siya kasi makikita mo talaga kung ilang watts yung ina-output ng power bank. Tapos pag i-charge din, makikita mo rin yan. Ayan. Makikita nyo, kanina out yung nakalagay, ngayon in na.
Tapos dito sa taas, makikita nyo rin merong nakalagay dyan, 68 hours, 15 minutes. Yung naka-display na yun, ay yun yung time before siya maging empty. Tapos pag naka-standby na, ayun, may mga nag-animate na ganito. Same sa maliit, double press para mamatay yung display pero nagcha-charge pa rin yan, namatay lang yung display. Short press para mag-turn on or i-activate yung display. Tapos, pwede mong i-short press ulit kapag naka-turn on na siya. Ayan, lilipat siya ng mode. Makikita mo kung ilang volts yung ina-output ng port, ilang amps, tapos may graph yan. Makikita nyo meron parang line doon. So, ginagraph niya kung ilang amps yung lumalabas. At same din dito sa maliit na power bank, meron din siyang trickle charging. Long press ng 3 seconds. 1. Pag nilet go nyo, makikita nyo may icon na lumitaw doon. Trickle charging yon. Yung trickle charging ay para yan dun sa mga low current na devices na i-charge nyo, like yung Bluetooth na earbuds, mga smartwatch, mga ganon. Pero pwede mo pa rin i-charge yung mga low current devices kahit hindi siya naka-trickle charge. Kasi yung sinasaksak mo, kung ano lang naman yung kailangan niya, yun lang yung kukunin niya. So kahit hindi naka-trickle charge, walang problema doon. So I think sa power usage lang talaga yung advantage kapag sinet mo sa trickle charging. Now, i-check na natin yung ports natin. Kung totoo ba yung mga clean name nila, mga specifications. Nahin natin yung maliit natin. USB Type-A. Supported niya yung Samsung AFC, Huawei FCP, tsaka SCP. Nakalagay sa QC 3.0, 12 volts yung maximum voltage, which is base dun sa manual, dapat ay 20 volts. Now, pwede nating i-confirm kung minsan nagloloko kasi to, hindi niya ma-detect yung max voltage talaga. Pwede natin i-confirm yan, gamitin natin yung ating pan-trigger ng 12 volts. Iti-test natin yung output niya. Ayan, 20 volts yung nadidetect natin. Let me check dito. Kapag 12 volts lang talaga yung output ng power bank, kahit 20 volts yung nire-request ng ating pan-trigger na cable, 12 volts lang talaga yung lalabas. So maganda na 20 volts yung maximum output nito kasi possible na pwede natin gamitin pang charge ng mga laptop. Sa USB-C, i-check natin. Ayun, supported niya rin yung Samsung AFC, Huawei FCP, SCP, nakalagay none. At na-check na nga natin kanina yung max voltage, 20 volts. Tapos yung power delivery natin, ayun, 105 watts. So mukhang totoong 100 watts naman. Now, etong isa, most likely, the same lang din yung output natin dapat yan. So, ganun din. Supported din Samsung AFC, Huawei FCP, at saka SCP. At sa power delivery, yung USB-C natin, 105 watts din. So, baka pareho lang yung ginamit nila na chip. Magkaiba lang ng battery talaga. Now, etong isang USB-C, sabi ay 30 watts daw to. So, i-check din natin. 15 watts lang yung lumabas. I think alam ko kung ano nangyari dito. Remember yung pinag-usapan natin kanina na yung power distribution, eto, na pag may nakasaksak sa USB Type-A, tapos dito ka sa second na USB-C nagsaksak din, nagiging 15 watts yung output. So, yan yung nakikita natin. Kasi pag tinignan nyo dito, naka-activate yung USB Type-A natin kahit wala nang nakasaksak. Mukhang bug ng software nila kasi hindi pa rin siya nawawala kahit wala nang nakasaksak na USB Type-A. Try natin patayin para ma-reset. So, hindi na naka-highlight yung USB Type-A. Check ulit natin yung USB-C natin. Supported Samsung FC, Huawei FCP, SCP, at yung power delivery natin, ilan ng watts. Ayan, 33 watts na yung lumabas. Kanina 15 watts yan. So, ayan. Tapos yung QC 3.0, 12 volts yung maximum. Pero, yun nga. I think ang hindi niya lang ma-detect na 20 volts yung maximum. Kasi sa manual nga nakalagay 20 volts yung maximum voltage yan. At pag i-check natin, ayan, 20 volts naman talaga yung maximum output. Now, i-check natin yung charging input natin kung ilang watts ba ang kaya niya tanggapin. Gamitin natin itong charger natin, 140 watts. Unahin natin yung maliit natin na power bank. Wala palang wattage na lilitaw dito kung ilang watts. So, dito tayo titingin sa power meter. And 68.9. Most likely, 65 watts yan.
So, chinek ko at 65 watts nga yung maximum na charging input natin. So, kahit 100 watts pala to, rated at 100 watts, yun ay yung rating niya para sa output lang. Pero yung charging natin, 65 watts lang. Try natin itong isa. Ito merong wattage na lumilitaw dito. Ang lumalabas lang, 25 watts. Dito ay 33. So, hindi sila sakto kasi may power losses yung charger. Pero bakit mas mababa yung charging input nito? Isang pwedeng nangyayari ay dahil medyo mainit kasi dinischarge ko to para ma-charge natin, medyo uminit yung cells, so most likely nag-kick in yung protection siguro nung charger natin kasi meron siyang overtemp protection at possibly na babagalan niya yung pag-charge kapag may na-reach siyang certain temperature. Medyo warm so nasa 37, nasa labas yan, baka sa loob mas mainit pa. So, ang gagawin natin, palamigin muna natin and then itry ulit natin i-charge maya-maya. Binasa ko na rin yung manual pala, nasa 65 watts pala siya. Ganun din, pareho din. 100 watts yung rating pero output lang yon, yung input 65 watts lang din. Ayan, nakabalik na tayo at eto, maabot nga talaga siya ng 65 watts. So baka bumagal nga lang yung charging natin dahil mainit na yung cell sa loob at nung pinalamig natin, umabot naman siya na 65 watts. Which is maganda talaga dahil may protection siya. Pag umiinit na, tatry niyang protektahan yung cells. So gaano siya katagal i-charge? Yun ay nakadepende sa charger na gamit nyo. Ang recommended nila ay 65 watts or higher. Nakita nga natin na 65 watts yung maximum na kaya niyang tanggapin pero pwede kayong gumamit ng mas mataas pa na charger. Like eto, 140 watts to. Ito, 100 watts. Okay lang na mas mataas sa 65 watts. Kasi kung ano lang naman yung kailangan niya, yun lang ang kukunin niya na total wattage sa charger nyo. Hindi masisira kahit mas mataas na wattage ng charger ang gagamitin nyo. Etong power bank na to, meron naman siyang pang-estimate kung gaano siya katagal bago mapuno dito. Pero kung i-compute lang natin, so for example, 65 watts yung charger natin, madali lang i-compute yan. Nasa manual naman yung total watt hours ng battery natin, which is dito sa malaki, 72 watt hours. Sa maliit ay 44.4. I-divide nyo lang yung watt hours na yun. 72 watt hours divided by 65 watts ay nasa 1.1 hour. Babagal pa yan kapag malapit na siya mapuno. So, dadagdagan nyo pa yan ng mga 30 to 1 hour. Sabihin na natin 2 hours bago siya mapuno. Most likely less than 2 hours yan bago mapuno. And so, 18% siya ngayon. Try nating tignan kung ano yung lalabas. Dapat kapag 18% na, itigil nyo na at i-charge nyo na. So, yan. Kapag 18% tapos 65 watts yung charger natin, nasa 1 hour and 11 minutes. Pwede nyo i-charge yun ng isang oras. Kasi dapat kapag 20% na, mas maganda i-charge nyo na para mas magtagal yung battery. Sa maliit naman, walang pang estimate. So, i-compute nyo lang. Nasa 44.4 watt hours yung battery niya. Divide nyo ng 65 watts. Aabutin lang ng 0.68. So, less than 1 hour lang, pwede na siya mapuno. 1 hour and 30 minutes siguro. Sure na puno na to. So, ganun po siya katagal i-charge. I think kaya hindi nila ginawang 100 watts yung charging speed natin kasi maliit lang yung battery niya Mas mabilis magde-degrade yung cells natin kapag sina-charge ng super bilis. Kahit kaya siguro nung USB-C natin na mag-charge ng 100 watts, hindi nila ginawang 100 watts. Nilimit nila sa 65 watts. So next ay itetest natin kung totoo ang 100 watts ba. Kahit nakita na natin na yung power delivery niya ay 105 watts yung lumalabas dito, mas okay talagang tinetest natin kung kaya niya ba talagang magbigay ng 100 watts. Kasi yung lumalabas dito parang tinanong niya lang kung kaya niya ba ng 100 watts. Hindi niya talaga tinest kung kaya niya yung 100 watts. So itetest natin yan ngayon. Gagamitin natin itong battery tester natin. Ayan. Tapos para ma-connect natin siya, gagamitin natin yung pan-trigger natin ng 20 volts. So mag-output itong power bank ng 20 volts. And then ko-connect natin dito. Connected itong tester natin sa computer. Makikita natin yung output sa computer. Ayan, 20 volts. Lagay din natin yung ating clamp meter dito. Para makita natin kung ilang amps yung dumadaan. Para dalawa yung nakikita natin, pwede din natin makita yung wattage dito. Dito sa computer natin, unahin natin 1 amp lang muna. Pag 1 amp, mga nasa 20 watts yan. Try natin, start. Ayan, so 1 amp yung nakikita sa clamp meter.
22 watts dito sa power bank. Zoom natin. Sa computer natin, ayan, 19 watts. Hanggang 5 amps yung kaya daw nito. So, unti-untiin natin. 2 amps. Hindi kasi natin pwedeng biglain eh. Kung minsan, namamatay yung power bank pag binigla mong 5 amps agad. So, dahan-dahan lang. Ayan, 39 watts. Yung wattage natin, hindi siya multiple ng 20. Kasi dapat 20 yan, kasi 20 volts yung output. Pero nagkakaroon kasi ng voltage tag. Makikita nyo, 19.4 volts na lang yung output. Kaya hindi siya sakto na 60 na dapat yan. 4 amps na tayo. Kaya pa rin niya, 4 amps. 76 sa computer. Dito hindi consistent yung lumalabas, nagfa-fluctuate. 110. Mukhang hindi na-average ng tama yung lumalabas dito. 5 amps na tayo. Ito na dapat yung maximum niya. Ayan, 5 amps na. 4.9 dito. 89, 113. So, nagpa-fluctuate yung lumalabas dito talaga. Although, 5 amps yung maximum. Tignan natin kung ano mangyayari kapag tinaasan pa natin. Ayun. So, I think ito na yung maximum, 5.4 amps. Kasi nilagay natin 6 amps. Pero, tignan nyo dito. Ito, 5.4 lang yung lumalabas. Tapos, yung voltage natin, 16.7 volts na lang. Ayan. So, I think, nire-regulate nyo na yung output niya. Kahit i-request nung load natin na 6 amps. Kung ano lang talaga yung kaya niya ilabas. Try natin 7. Ayun, tignan nyo. Sinet natin na 7, pero 5.4 pa rin yung output. Pwede na natin masabi na, okay, nasa 100 watts naman, pero dito sa computer natin, 90 watts lang yung nadedetect. Pero nagsag na kasi yung voltage. So, isunod naman natin itong mas maliit na power bank. 100 watts din daw siya. Ayan, sa computer natin, nadedetect din. Dito wala tayong makikitang wattage. So, sa computer lang tayo magre-rely. Tsaka dito sa clamp meter natin kung ilang amps yung nakukuha natin. So, umpisahan natin ng 1 amp. Kaya. 2 amps. Ayun lang, namatay. So, namatay siya. Baka nabibigla lang. So, 1.5 amps lang gawin natin. Namatay pa rin. Yun lang, mukhang hindi niya kaya ang 100 watts talaga. 1 amp, dahan-dahanin na natin, 1.1. Kaya niya pa, 1.1. 21.9 watts. 1.2, 23.9 watts na. 1.3. May lumilitaw dito, 1 CP. Ano yun? Check natin yung manual. So, ICP pala yun. Overcurrent protection. Nag-overcurrent protection agad siya. Nasa 1.3 amps pa lang tayo. So sa mas malaking power bank, kayang-kaya niya 100 watts. Ito, parang around siguro maximum na yung nakita natin, 24 watts. Nag-overcurrent protection na siya. So i-test talaga natin sa load. Try nating i-charge yung laptop ko. Ito, Lenovo Legion na pwedeng i-charge dito sa USB power delivery. I think ang nire-require nito ay 65 watts. At least 65 watts yung output bago siya mag-start mag-charge. Dito hindi natin kailangan gamitin yung pang trigger kasi pwede nga siyang i-charge ng power delivery directly. So gagamitin natin yung kasamang cable nung Ugreen para sure. Nag-charge siya. Ayun. Tapos dito, ayan, 94, 84. Nagfa-fluctuate talaga. So, okay. Ibig sabihin, kaya niya i-charge yung laptop natin at kaya niya talaga at least 65 watts. Pero, natest na natin, kaya niya 100 watts. Etong isa na nagfe-fail sa 25 watts, tignan natin kung kaya niya i-charge yung laptop natin. Ayan, hindi niya kayang i-charge. So, mukhang hindi nga talaga siya 100 watts. Hindi pa nga siya 65 watts kasi hindi niya kayang i-charge yung laptop natin. Yun lang. So, next ay i-capacity test ko to para makita natin yung totoong capacity ng cells. Ito rin yung gagamitin ko pang discharge, 20 volts. I-charge ko lang muna itong mga to para sure na puno yung battery natin. Ayan, fully charged na. Pareho na silang full. I-capacity test na natin. Uunahin natin ito mas malaki. Ang discharge rate natin ay 1 amp. Tapos cut-off voltage 10 volts. It doesn't matter kasi mamamatay naman talaga yan kapag lobat na itong so kahit anong voltage. Ilagay natin dyan basta less than 20 volts. Ayan, nagdi-discharge na. So isusunod ko na lang din itong maliit. Tapos pakita ko sa inyo yung results.
And tapos na yung capacity testing natin sa dalawang power banks. Before ko ipakita yung capacity na nakuha natin, i-discuss ko lang yung nakita ko dito sa manual kasi sa lahat ng mga binuksan natin na power banks, parang eto lang yung meron talagang nakalagay na rated capacity. Makikita nyo dito, may cell capacity. Yun yung 20,000 mAh. Kahit dun sa maliit natin, may nakalagay dyan yung cell capacity. Ayan, 12,000 mAh. Pero nakalagay dyan yung rated capacity. Dinischarge nila siya, I think eto, 5 volts 4 amps. At ang nakuha nila, 6,800 mAh. Dito naman sa mas malaking power bank, yung rated capacity nakalagay din. Dinischarge nila gamit ang 5 volts tapos 6 amps na discharge current at ang nakuha nila ay 11,000 mAh. So far, etong Ugreen pa lang yung nakita natin na meron talaga silang nilagay na data sa manual nila. Kasi yung cell capacity kasi hindi mo talaga yun makukuha ng buo. So nilagay nila yung rated capacity. Ngayon hindi mo mako-compare tong cell capacity at rated capacity kasi magkakaiba ng voltage yan, 5 volts dito. Dito sa cell capacity 3.7 volts. Same dun sa maliit natin na power bank. Sa iba medyo nakakalito yan kasi yun nga, yung iba nagre-rely lang sa amp hour or sa milliamp hour. Pero dapat yan, kapag meron ka amp hour, dapat alam mo kung anong voltage yung kinuha. Ito 5 volts, dito 3.7 volts. So hindi mo pwede i-compare. So since alam na natin yung rated capacity, ipapakita ko sa inyo yung nakuha nating capacity. So dito sa mas maliit na power bank, ang nakuha natin ay 32 watt hours. Again, hindi natin pwedeng i-compare yung capacity na amp hour or milliamp hour kasi ibang voltage din yung kinuha natin dito, nasa 20 volts. Pero pwede natin i-convert mamaya yan. Pero ang nakuha natin na AH dito ay 1,623 mAh. So napakaliit kasi 20 volts siya. Sorry, paulit-ulit ako. Dito kasi lagi nalilito yung mga tao. Dito na papasok yung nakita natin na rated capacity dito. So again, na nakuha natin dito 32 watt hours. At kung titignan nyo yung rated capacity dito, ayan, 6,800 or 6.8 amp hour. Tapos, kinuha siya gamit ang 5 volts. I-multiply natin yan. 6.8 at 5 volts. At ang result niyan ay 34 watt hours. So, ang nakuha natin, 32 watt hours. Bakit mas mababa? Kasi ay mas mataas yung discharge rate natin. So habang mas mataas yung discharge rate natin, malaki yung chance na mas mababa yung capacity na makukuha natin. Kasi mas maagang magsha-shutdown to. Kung minsan mas mataas din yung power losses. Pero yung 34 versus 32 magkalapit na. So okay, kasi mayroon silang rated capacity na reasonable yung value. And since alam na natin yung watt hours, kung gusto nyo malaman yung amp hour in relation dito sa 12,000 milliamp hour niya, ang gagawin nyo lang, kunin nyo yung watt hours, i-divide nyo sa 3.7 volts, which is yung voltage ng isang cell. So 8.7 amp hour lang yung nakuha natin out of 12 amp hour na capacity ng battery. Check natin kung na empty, meron pa siyang 8%. Kung titingnan natin yung percentage, around, I think nasa 72 ata, 72% yung nakuha natin capacity ng battery. So medyo mababa, pero based on previous na test natin, ganun talaga kababa yung nakukuha natin kapag mga ganitong cell. Mga nasa 70 to 80% lang talaga ang makukuha nyo. Now, dito tayo sa malaki. Based sa specifications niya, 72 watt hours daw dapat to. Ang nakuha natin ay nasa 54 watt hours. Around 75% yun ng total capacity. At kung i-compute natin yung rated na capacity na nakalagay dito, which is 11 at 5 volts. So 55 watt hours yun, yung rated na capacity niya. 55 watt hours, ang nakuha natin, 54.98. So close na. Close tayo sa rated capacity sa specifications. At kung gusto nyo malaman kung ilang amp hour yan or milliamp hour, divide lang natin 54.98 divided by 3.7. Nasa 14.8 amp hour out of 20 amp hour na battery capacity niya. At ang natira dito, 9%. May 9% pa. So sa capacity na nakuha natin, ilang beses nyo pwede magamit to pag mag-charge ng phone? Dito sa 20 amp hour, mga nasa 2 to 3 times natin pwede i-charge ang phone. Dito, 1 to 2 times. So hindi ganun karami pero compact kasi siya at magaan. And designed siya para sa, pwede mo siyang idala sa airplane. Ayan, flight approved kasi kapag magdadala ka ng power bank sa airplane, may certain limit ng capacity or watt hours ng battery ang pwede mong idala.
Okay, natapos na sana tong video natin. Na-edit ko na, na-upload na sa YouTube. Pero tinigil ulit natin kasi meron ulit tayong replacement nung maliit nating power bank. Titignan natin kung defective lang ba yung unit natin kaya hindi tayo makapag-discharge ng 100 watts or talagang may issue yung 100 watts na pag-discharge. Hopefully, defective lang talaga yung unit natin kasi meron naman tayong mga napanood na videos online at nakakapag-discharge sila ng 100 watts. So, ayan, nade-detect yung voltage, 20.1 volts. Discharge tayo at 1 amp. Ayan, nag-work. 1.1. Nag-work pa rin, 1.1. 1.3. Okay, 1.3. 1.4. Okay mas mataas yung nakukuha natin dito. Hanggang 5 amps dapat to. 2 amps na tayo. Kaya niya. 2 amps, 3 amps, 4, 5. Naabot natin yung 5 amps. So, okay naman. Try lang natin ulit yung luma. Okay pa. 1 amp, 2. Ayun, namatay agad. Nag-ICP siya agad So, defective yun nakuha natin. So, ganun talaga. Kung minsan minamalas ka, may lemon na mapupunta sa'yo. At yun nga, mukhang lemon yung dumating sa atin. Hanggang 1.2 to 1.3 amps lang. Nasa 22 to 25 watts lang yung kaya nating i-discharge. Tapos na go over current protection na. Eto, naka-discharge siya 5 amps. So, totoo naman na 100 watts talaga. Akala ko may magic na nangyayari sa Ugreen pero hindi, nagkaroon lang talaga ng lemon. Try lang ulit natin i-charge yung laptop natin. Yun lang, hindi ko siya mapagana sa laptop. Hindi nagcha-charge. Pero kapag yung malaki, ayan, nagcha-charge siya. Ewan ko kung bakit ayaw niya to. Kung gumagana sana dito, gagana din sana dito. Ewan ko kung anong problema niya. Pero nag-work naman yung charger niya. Ayun, nagcha-charge naman siya. Mapili lang talaga tong laptop na to. Ayaw niya yung ibang mga power banks. So, ayun po. Totoo naman siyang 100 watts talaga. May problema lang talaga yung una nating unit. At nakapag-discharge tayo up to 5 amps. Katulad din dun sa mas malaki nating power bank. Medyo mapili lang talaga yung laptop ko. Kahit sa ibang power banks ko, minsan hindi ko talaga siya mapagana kasi ewan ko kung anong gusto ng laptop na yun. Gusto niya lang talaga ng malakas na power bank. Pero kung ang mga i-charge nyo naman sa power delivery ay mga hindi high-powered na device, mga cellphone, tapos yung mga hindi talaga pang gaming na laptops, most likely mag-work talaga to sa mga devices na yon. Pero kung gusto niyo makasigurado, mas maganda kunin niyo na ito mas malaki, mas marami pa yung capacity, mas malakas pa yung power output kasi unlike dito sa maliit, kapag may nakasaksak ka dito sa USB-C tapos nagsaksak ka sa Type A, babagal silang pareho. Unlike dito sa mas malaki na kahit may nakasaksak ka dito at magsasaksak ka pa sa additional USB ports, hindi babagal ng sobra tong 100 watts na USB-C niya. So, yan po. Kung gusto niyo ng lightweight na power bank, tapos gusto niyo makita kung ano yung wattage na sinacharge niya sa devices niyo, recommended talaga tong Ugreen na 130 watts version. Kung gusto niyo mas maliit at mas compact, ito namang 100 watts version. At sa quality naman ay okay na okay kasi may heatsink pa talaga siya. Alam ko may heatsink kasi na-tear down na natin to. Pero hindi ko muna ilalagay dito sa video na to kasi masyado na mahaba yung video natin. Gagawin na lang natin ng hiwalay na video yung pag-tear down natin para hindi na masyadong mahaba. So kung may katanungan pa po kayo tungkol sa power bank na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Pahabol ko lang pala, since nandito pa kayo kahit tapos na yung video natin, ay bibigyan ko kayo ng way para mapanalunan tong power bank na to. Leave lang po kayo ng comment below kung anong dapat na gawin natin sa next na video, kung anong product ang gusto nyong i-review natin, at kung sino yung may pinakamataas na likes, yun po ang mananalo ng power bank. So sige po, hanggang sa muli. Bye!